Good morning mga bossing. Ito na ulit si Boss Dada ninyo at tayo po ay merong speaking engagement town hall with mga residente po ng Barangay Patya, Bocaue, Bulacan. Ayan, straight from Malaysia. Tumuloy po tayo rito para kumbinsihin at ipakilala sa mga tao dito sa Bocaue, specifically dito sa Barangay Patya, kung sino po itong ating ikinakandidato na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya po kasama po natin yung mga transport group dito and yung mga barangay officials at saka yung mga residente dito para tayo'y kumatok sa kanilang mga puso at para bigyan nila ng chance si Pastor Apollo Kibuloy na mag-serve para sa mamamayang Pilipino. Kaya abangan ninyo yung vlog natin tungkol dito. At ano po ang hangarin natin para sa bansang Pilipinas? Tama po ba? So magsisimula na po tayo. Yung mga nandito po ngayon na binigyan po ng mga t-shirts, we would like to request po na kung pwede po masuot po natin. Ayan, at mga caps po natin, kahit po hindi masyado mainit or kahit wala po yung cap mamaya, at least naka-t-shirt po tayo. Ayan. At patuloy mo po ang pagpasok ng mga constituents ng Barangay Batya. So, iba't iba po tayo ng sekta na nandito ngayon. Meron po mga taga-toda. At nandito din po ang ating mga leaders sa mga senior citizens. And of course, we would also like to recognize walang iba kundi ang ating everyday natin na Barangay Batya, Barangay Captain, Honorable Inday Del Rosario. Palapakan natin siya. Ayan. Kaya pumunta po yung pulis. Kasi akala po nila merong mga kongresista na pupunta dito ngayon. May mga politiko. No? Nag-shock sila kasi ang mga nakita nila, kayo po. Mga ate, kuya, lolo, and lola. Kasi po ang gusto po ni Pastor Apollo Kibuloy ay ni Senator Pastor Apollo Kibuloy. Ito pong taong ito, isa po sa mga wanted ng Kongreso. Gusto po nilang buksain ang mga kritiko ng gobyerno kasi gusto po nila na lahat lumuhod sa kanila. Hinahanap po ito ng mga kapulisan. Ngayon po ay tatayo po sa inyong harapan. Ipapakilala at ialalahan ang mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Isa po siyang sikat na vlogger dito sa bansang Pilipinas. Also known as Boss Dada. Tawagin po natin si Mr. Darwin Salceda. Palakpakan po natin siya. Magandang hapon, tanghali sa lahat ng mga taga-Barangay Batya sa Bocaue, Bulacan. Magandang hapon at maraming salamat kasi pinabayaan nyo kaming makakusap kayo ngayon kasi sobrang importante po ng mga impormasyon na ibibigay natin sa inyo. Maraming salamat din sa Barangay Chairman ng Barangay Batya, ni Barangay Chairman Del Rosario sa inyong pong pagpayag na magamit namin itong inyong napakagandang gymnasium. At palagay ko mas gaganda pa ito in the future. Yan. So ako po ay Boss Dada sa YouTube and Facebook. Meron po kaming grupo na kung tawagin ay Banateros.
ang aming pinuno, si Banat Bay. Sino ba sa inyo nakakakilala kay Banat Bay? Yan yung matapang na natira sa mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Kasi nung mga panahon na si Pangulong Duterte paalis na, sabi nga niya, nung ako'y papunta pa lang sa Malacanang, ang dami-dami namin. Pero nung patapos na ako, nung pauwi na kami ng matatapos na yung termino, paunti na kami ng paunti. Yun nga daw yung malungkot na katotohanan kasi kapag nasa kapangyarihan ka, ang daming taong lumalapit at gustong makipagkaibigan sa iyo. Pero pag wala ka na, napakinabangan ka na nila, wala na, nakakalimutan ka na nila. Ganun sa Pilipinas. Ang mga politiko sa Pilipinas, walang permanenteng kaibigan. Pero nandito po ako ngayon kasi ako po ay pinadala ni Pastor Apollo Buloy bilang kanyang tagapagsalita para yung kanyang mga gustong nais or mga naisin niya para sa bayang Pilipinas ay maiparating sa inyo dahil nakakulong po ngayon si Pastor Apollo Buloy sa kadahilanang unang-una sa lahat siya ay loyal. Importante po yung salitang loyal. Loyal na kaibigan ni Pangulong Duterte. Noong mga panahon na yung mga sumipsip kay Pangulong Duterte, noong siya'y paalis na, sumipsip na sa iba. At ang pinakamasaklap sa lahat, yung sinipsipan nila, yun yung nang-aabuso sa atin ngayon. Ako po, ang aking platform ay YouTube at Facebook. Ako po ay sumisita sa lahat ng mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Pero imbes na ayusin nila yung kanilang panunungkulan sa Pilipinas, ang ginagawa nila, pinatatawag kami sa Kongreso. Pinagpapaliwanag kami, bakit madami daw kaming sinasabi sa kanila na hindi maganda. Magre-reklamo ba tayo kung maganda ang ginagawa nila sa bayang Pilipinas? Magre-reklamo po ba tayo kung busog kayo? Magre-reklamo po ba tayo kung may programa kayo? 6 na taon ni Pangulong Duterte, wala siyang ibang prioritize kundi kayo. Pag pinataas ang pension ng mga senior citizens natin, mga SSS pensioner, pinataas na yan. Ang sweldo ng mga pulis at sundalo, itinaas niya yan. Napakaraming mga constructions at napakarami pong mga programa. Panahon ng pandemya, sarado ang buong mundo, walang perang pumapasok, nagsara lahat ng mga kapitbahay natin bansa, hindi nagbibigay ng tulong, pero buhay tayong lahat. Dahil magaling na leader si Pangulong Duterte at pinalibutan niya yung sarili niya ng magagaling na mga tagapag-advise. Ngayon, ang problema natin, nung umalis si Duterte, pinangakuan tayo, ginamit lahat ng mga resources ng mga Duterte dahil kaibigan ng mga Duterte si Pastor Apollo Buloy, pati si Pastor Apollo Buloy ginamit nila. Alam niyo po ba na 2 bilyong piso ang iginugol ni Pastor Apollo Buloy para maubos ang mga CPP-NPA, yung mga rebelde. Ang gulo-gulo dito sa Bulacan noon, kung matatandaan natin, ang tawag nila sa mga rebelde dito, pogi. Di ba? Napakagulo. Pero nung umupo si Pangulong Duterte at sa tulong ng SMNI, ni Pastor Buloy, at ng NTF-ELCAC, napakaraming mga rebelde o komunista mula sa kabundukan na bumaba at bumalik na sa gobyerno. Kaya nagkaroon ng kapanatagan kapayapaan sa Pilipinas. Bukod doon, naubos pati yung mga droga, pati kriminalidad, nabawasan lahat dyan. Yung panahon ni Pangulong Duterte. At kasama niya, dyan, na lihim na tumutulong sa kanya, si Pastor Apollo. Ganon sila kadikit, ganon sila kalapit. Sa sobrang lapit nilang dalawa, hindi nila kayang sirain ang mga Duterte. Kaya inuna nila si Pastor Apollo Buloy. Bakit nakakulong si Pastor Apollo Buloy? Dahil meron siyang mga kaso. Yung mga kaso po niya, 4 na taon na pong na-dismiss. Pero ang ginawa nila, pinuhay nila. Lahat ng mga kaso na yan,
ay bailable. Ibig sabihin, pwede po kayong magpiyansa, makakalabas kayo. Pero ang ginawa nila, binuhay nila yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, na-dismiss na ng 4 na taon, dinagdagan pa nila na qualified human trafficking. Ibig sabihin nun, wala pong piyansa yun. Para po si Pastor Apollo Kibuloy, ma-hold nila. Kaya po, si Pastor Apollo Kibuloy noon ay hindi nagpakita sa kanila. Dahil nga, sa kanyang pakiramdam, siya po ay pinupolitika. Mantakin ninyo, sarado na, close na, or dismiss na yung kaso. Binuhay ulit nila. Dinagdagan pa nila. At yung dinagdag nila, yung mga ari-arian niya, finris. Finris yung ari-arian niya. Bakit? Magnanakaw ba si Pastor Kibuloy? Taga-gobyerno ba siya? Meron ba siyang pera yun na kinuha niya para yung kanyang resources i-freeze nila? Yan po ay pang-aabuso. At si Pastor Apollo Kibuloy po, ang mukha ng inaabuso sa Pilipinas. Bago po si Pastor Apollo Kibuloy magkaroon ng interes na tumakbo sa politika, ano-ano na ba yung meron si Pastor Apollo Kibuloy? Si Pastor Apollo Kibuloy po ay merong Kingdom of Jesus Christ. Meron po siyang Glory Mountain. Kung meron po kayong access sa YouTube, maganda yung sinasabi ko, mapuntahan nyo yung mga properties niya para makita nyo kung gano'n maganda. Meron siyang Prayer Mountain. Meron siyang Kingdom. Alam niyo po ba yung Kingdom? Mas malaki pa kaysa dyan sa Philippine Arena. Yung Philippine Arena, if I'm not mistaken, mga 50,000 lang yung pwedeng makaupo dyan or makapasok. Pero sa Kingdom na pinapagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, 75,000 seating capacity. Sobrang laki. Sa buong Asia, if I'm not mistaken, yan ang pinakamalaki na indoor na stadium. Meron po siyang eskwelahan, Jose Maria College, at 70% po ng mga estudyante dyan, mga scholar. Kahit anong relihiyon mo, Kristiyano ka, Muslim ka, basta ikaw ay nag-aaral dyan, at least 70% ng mga estudyante dyan ay scholar. Napakarami po niyang mga properties. Marami po siyang properties sa buong mundo. Mula dito sa Pilipinas, hanggang Amerika, hanggang Malaysia, Singapore, basta buong Pilipinas. Napakarami po niyang property or napakarami property ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya yan po yung target ng gobyerno natin. Meron po bang kinuhang pera si Pastor Apollo Kibuloy sa gobyerno natin? Siya po ba ay pasahog ng gobyerno natin? Hindi. Pero bakit siya ay ginigipit? Dahil siya ay kaibigan ng mga Duterte. At ang mga Duterte ay kalaban ng current na namumuno dahil ang current na namumuno, ang importante lang sa kanila, manatili sa kapangyarihan. Kaya nga po may nampipintong impeachment kay VP Sara. Dahil ayaw nilang makatapat si VP Sara sa 2028. Kaya kung ano-ano din yung mga ginawa nilang mga kaso para sirain si VP Sara. Alam naman ng lahat ng Pilipino kung anong klaseng politiko, anong klaseng mga tao ang mga Duterte. Ngayon, marami nagtatanong sa inyo, totoo ba yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Totoo ba yung mga naririnig natin sa social media? Totoo ba yung mga naririnig natin sa telebisyon? Ako po, personal na magsasabing hindi totoo yan. Kasi nga po, yan po ay na-dismiss na 4 na taon na po ang nakakaraan. Binuhay lang nila muli ngayon para pilayin si Pastor Apollo Kibuloy. Para saktan ang mga Duterte. Ganun yun po ang katotohanan. At dinagdagan na lang po nila yan. At sumuko po si Pastor Apollo Kibuloy para harapin niya lahat ng yan at masettle yan once and for all. Ilan po ba yung nakikita nyo nagre-reklamo sa Senado? Ang dami. Pero kung tatanungin nyo, ilan ba yung nagsampa ng kaso kay Pastor Kibuloy? Isa lang. Sa dami na naninira sa kanya, isa lang yung nagsampa ng kaso sa kanya. At ang masaklang pa nito, wala pa silang ebidensya.
Hindi na lang natin pwedeng pag-usapan yung estado ng kaso ngayon kasi nasa korte na yan. Pero ako po, hindi po ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ako po ay solid na nagmamahal sa mga Duterte at solid na nagmamahal sa bayan ng ating Pilipinas. Iniini ko po si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga plataforma niya na zero corruption. Nagpapalimos yung kanyang mga miyembro. Hindi po sila namamalimos. Sila po ay nagtitinda para meron silang kitain at saan napupunta yung kinikita nila. Part nun napupunta sa pagkakawang gawa nila. Pagtulong nila sa hindi nila kasimbahan. Pagtulong nila sa Pilipinas. Diyan napupunta yung parte ng kinikita nila. Ganyan po ang disiplina ni Pastor Apollo Kibuloy. Naiamin niya yung kanyang simbahan from walang-wala po. Ganito. Lahat tayo nakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy as mayaman na, di ba? Mayabo, maunlad. Pero hindi niyo alam kung anong pinagdaanan ni Pastor mula nung siya ay nagsisimula hanggang sa siya ay umunlad. So paano susolusyonan ng mga nasa gobyerno ngayon yung problema ninyo kung hindi naman nila naranasan in the first place yung problema ninyo? Yan bang mga binoto ninyong konsehal, gobernador, mayor, yan bang mga binoto ninyong congressman, senador, presidente, naranasan nila yung problema ang naranasan ninyo? Bayad sa kuryente, matrikula, bayad sa tubig, bayad sa upa ng bahay, pagkain sa araw-araw. Lahat po yan, hindi nila naranasan. Kaya hindi nila alam kung paano susolusyonan yung problema. Yun po ang katotohanan. Kaya po, ako po, kumakatok po ako sa inyong mga puso, po natin ng chance. Hindi lang po si Pastor Apollo Kibuloy, yung 8 pang kanyang kasama sa PTV laban. Sabi nila si Pastor Apollo Kibuloy masamang tao. Pero sinasabi din nila na si Duterte pumapatay ng masamang tao. Totoong masamang tao si Pastor Apollo Kibuloy, bakit buhay pa siya ngayon? Very close sila ni Pangulong Duterte. Yan ang lagi natin tatandaan. Hindi iti-tolerate ni Pangulong Duterte kung meron pang kalokok yung sa kanyang mga kaibigan. Yan ang brand ng mga Duterte. Kami pong plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy, meron po siyang 70 panukala na siya ay nakakulong ngayon. Imagine ninyo kung ay makakalabas, siya ay papayagan ng korte para makapagpiyansa. Mas marami po siyang magagawa. At kung siya po ay magiging senador, mas marami po magagawa. Alam po niya kung ano ang problema ninyo. 5 lang po yan, importante sa lahat. Unang-una, pagkain. Pangalawa, edukasyon. Pangatlo, peace and order. Pang-apat, healthcare. Pang-5, trabaho. Pag tinamaan mo lahat yun, lahat ng problema natin may solusyon. Kabit-kabit na lahat yan. Yung iba kung ano-anong batas ang ginagawa. Pero yung batas na pangmahirap, wala masyado. Hindi si Pastor Apollo Kibuloy yung tipo ng tao na magbibigay ng ayuda. Tapos pag naubos na yung ayuda, wala na. Balik na naman tayo sa dati nating problema. Napansin niyo po ba yung mga nag-perform kanina? After po nila mag-perform, meron na naman silang ginaganapan na iba-iba nilang mga trabaho. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi kanya po bibigyan ng isda. Tuturuan kanya kung paano mag-isda. At nandito naman po tayo ngayon mga boss sa Giginto, Bulacan, kung saan dito naman po tayo sasagot sa mga katanungan ng mga residente ng barangay dito sa Giginto, Bulacan. Kanina nanggaling po tayo sa Barangay Batya, ngayon naman po sa Bukawi, ngayon po nandito naman tayo sa Giginto, Bulacan. And dito na po ang huling stop natin for today. Ano po tayo, ipaiintindi po natin sa kanila at kakatok tayo sa kanilang mga puso para bigyan nila ng puwang ngayong darating na eleksyon number 53, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado.
Tuktukan, mga taga Giginto, Bulacan. Maraming salamat po sa Barangay Chairman ng Barangay Tuktukan. Pinagyan tayo ng pagkakataon para ipakilala sa inyo yung kandidato ni Pangulong Duterte sa PDP laban na si Senator Pastor Apollo Carion Quibloy. Okay lang po ba kayo? Meron po kaming programa gabi-gabi sa SMNI tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi ang Banateros. Alima po kami, nandiyan po si Banat Bay, si Coach Wally, si Master Pidea, J. Marat, at kami pinulipot, si Boss Lada. Ako po ay nandito ngayon dahil pinadala po ako ni Pastor Apollo para sumagot po sa mga katanungan ninyo at saka makuha po ano po yung mga pangunahing pangangailangan po. Umikot po ako sa hip-hop, di ba po? Pero nanggaling po ako sa Amerika at kinausap natin yung mga Filipino communities doon para malaman natin kung ano yung kanilang hinaing. Galing po tayo sa Hong Kong, kinausap po natin yung mga OFW natin doon na pagkarami-rami. At ganun din po, kinuha rin po natin yung kanilang mga hinaing at yung mga pangangailangan nila. Galing po tayo sa Japan, kinausap din natin yung mga OFWs doon, and nung isang araw, kakagaling lang po natin sa Malaysia, nag-conduct din po tayo ng ganito tao. Sa Davao City, dahil po sa political persecution, si Boss Lada po ang isa po sa nag-alay ng kanyang May kwento ka lang, dati po akong kritiko. Galit ako kay Pastor Kibuloy kasi nga ang alam kong istorya, yung mga naririnig ko rin sa media, masarap lang sa buhay yan. Nagpapakahirap yung mga miyembro niyan. Siya may jet na sarili, siya may ganito. Ganon din ako nun, matindi kung banatan ng Banatero siya. Ako si Banat by si Coach Oli. Binabanatan namin araw-araw, walang patid. Alam niyo ba ginawa ni Pastor Kibuloy? Lumapit siya sa amin para makausap kami at maipakilala sa kanya kung sino ba talaga siya. Bilang isang magaling na leader, napaka-importante na kapag may reklamo ka sa akin, kakausapin kita. Kasi ngayon, pag may reklamo ka sa akin, ang ginagawa ko, pinakukulong na kita eh. Kakasuhan kita, ganun. Si Pastor Kibuloy hindi ganyan. Si Pastor Kibuloy nakipag-usap sa amin at lahat ng mga tanong namin, sinagot niya, nakikawala kami. Ngayon, isa na kami sa nagpapakilala sa kanya. Walang ibang mas may reputasyon na magpakilala sa kanya kundi kami. Dahil dati kaming kritiko na nagbago ang isip dahil nakilala namin siya. Kaya sana bigyan niyo rin yung pagkakataon na makilala niyo pa siya. I am sure, ang hihinayang kayo kung hindi natin siya mapapakinabangan. Sobrang galing na tao. Yes. Kaya po sinabi po ni former President Rodrigo Duterte is malaking tulong po talaga si Senator Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.